actually, balik sa ganito yun, sa first slide na ko, we're in again. Gibutan ako dra, how do we get over the reality of worries? So, unsaon na to pagwala sa realidad sa atong kabalaka. No? So, first, ginindan ko ni Pastor na you're going to share, nabalaka na dahil ko, asa na ko i-insert kanin siya nga trabaho. So, that's worry. And the Lord don't want us to worry. Kaninang buntag, examination sa mga bata, pag-abot pa lang na ako, first period, ang mga dagway, perti na mubuta. Ano yung mga dagway, perti na gamupot, magpayo? Worry kay may ma'am, kay basin, ang among gitunan, dilit mo ang gawas. Dilit mo, wala may pointers na sakto day. Sa region, mang budang eksama, basin, dilit mo ang gawas sa mo ang gituanan. Ang mga dagway, anak dyan kayo sa tanan, guba dyan kayo na, so before you start taking exams, ampo sa kunuhay mo. Kaya murag mo ampo sa inyo ang panimalay. So, yan na siya. Usahay, mag-una ang atong kabalaka. It's because, murag wala siguro tayo pagsalig sa Ginoo, no? So again, God brought me into the writing of David. No, wherein he says in Psalms 21, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom," next slide daw siya, "of whom shall I be afraid?" So, next lang yun. Next. So, most of us experience failure. Most of us experience loss. Most of us experience natay fear for the future. Natay fear nga kanang dili tayo i-accept, no, kanang natay fear na naay mawala sa ato, mawala imong cellphone, nagatlangga kay sa katanan nimo, mawala ang imuhang kanang gamit, imong tumbler, imong nagagagmay nga mga problema sa mga kabatanunan, no, dako na kay problema ang anuman kasamaan sa mama kung nawala na siya. So those are worries, and the Lord doesn't want us to worry. So that is why si David, I really love sa character ni David, because during this time, si David, nagtago niya siya sa cave. Next slide, daw pa yun. During this time, si David was hiding in a cave. If you happen to remember kinsa si David, David was the one who killed Goliath. Diba? So pag sa dihang ipatay niya si Goliath, nasuya si Saul niya. Si Saul was the king during that time. So sa dihang si Saul, nasuya niya because nadunggan ni Saul sa mga marites. Na niya nga, si Saul nakapatay og 1,000. Si David nakapatay og 10,000. So sakit sa kuha ni Saul, no, mas daghan ang napatay. So iyang ang nasa huna-huna ni Saul, kani bitaw maminaw ta usahay sa mga istorya sa mga tawo nga makapatrigger sa atuang kasukog. So that ana ang nahitabo ni Saul, that he wanted to kill David because during that time ang form of the government dili siya election. So if you are the king, ang imuhang ear mo ay siya musunod. Kung dili ka mamatay, dili ka ilisan. But during this time, si Saul has fear na basin ilisan siya sa pagkahari. That's why, balik sa ganito, isa ka kagana. Next pa ka slide. Di pa dyan. Ubos na slide. Okay, kanya siya. David was facing real enemy during that time. So si Saul is trying to kill David. That is why si David nagtago-tago siya. But in Psalms 2, and Psalms chapter 27, verse 2 to 3, na siya dira, when evildoers came upon me to devour my flesh, my enemies and my foes they stumble and fall. The host, kana siya nga pagtuo ni David.
Nga maingon siya, maskin pag daghan kayong gusto mo patay sa kuha, ako mga kaaway nga gusto mo patay sa kuha, yan siya yung gingon, they will stumble and fall. So grabe nga pagtuo, nga maskin pag unsa kadaghan ang muaway sa iyaha, David believed nga dili makaduol sa ilaha because my enemy stumble and fall. And then ingon siya dira sa verse 3, though a host encamp against me. Unsa lang host? This is a big one of army, kanang a battalion of army. Against me, my heart will not fear. Though war arise against me, I will be confident. So isn't it kanang unsa na siya? Isn't it dili ta masuya sa kinaiya ni David? Because actually my topic this evening, I named this through prayer. Because we pray, sige tagdaga-pray. Pero unsa day nga prayer ang gi-require ni Lord? No, God requires us a true prayer. Kano sa mahitabo ang tinuod nga pag-ampo? Kana confident kay ka na atong Ginoo. We always sing. I remember sa bata pa ko, we sing, my God is so big, so great and so mighty. Sige lang tagkantaan na. Ba't din nagkadako ka, wala ni mo, nalimtan ni mo, kaya nagkadako na po ni mong problema. No, how I wish nga katong sa bata pa ka, ano mo na problema, so saon pagtaon sa imuhang liston. Now as you grow older, ang ato ang problema, nagkadako na po. And then you forget, katong who always go with the Sunday school, you forget that you have a God that is so great. You forget that you have a God that is mighty. Kung dako man ang ato ang problema, mas dako ang atong Ginoo. That is why when we pray, God wants us to have a true prayer. Kanang tinuod nga pag-ampo that we always have to acknowledge that our God is so big. No. So David, as I told you, David was actually facing katong nagsulat siya ani, wala siya sa palace nagsulat ani, dito siya sa cave katong time nga patyon siya ni Saul. And then katong ganing patyon na unta siya ni Saul, katong si Saul na sa cave natulog, nakatulog pinakita sa iya. That is the time na pwede na niya patyon si Saul. Di ba? Ikaw iplanuhan ko nimo nga patyon. And then nakit-anti ka manana ko yung opportunity nga pwede ti kapat yun, pero wala na mo ni David because David believed that Saul was an anointed one. And he always believed, and di ba na verse in the Bible that you have to touch not the anointed of the Lord. So yun anak ka-firm ang faith ni David. Na maskin pagkaling tawanan, gusto mo patay sa ko, pero dili na ko yung muot because that is anointed by God. No. So there are actually 3 points. Wala pa ko introduction pa lang to. There are actually 3 points of having a true prayer. Now the first point that I'm going to share is fear is real. Tinuod ang kahadlok. No, kanus aka magsugod og kahadlok kanang nakabalo ka. Kay kung bata pa ka, maingon bitaw mi, kung ano ang mga batan-on, kusog kay magpadagan og motorcycle, kusog kay wal helmet, wal tanan. Grabe kay magpadagan. No, way ala. Di ba? Ngano ang mga batan-on, grabe makakaon humba, lechon anana. Way pugong, way ala. No. Pero kita nga nakaagi na nga mga butang, hadlok na ta, no? Kita Brad, no? Kasar. Di ba? Mukaan kay lechon, ginagmay na lang. Kay kabalota, unsay dangatan nato, di ba, Brad? Kay kabalota, unsay dangatan. Pero ang mga batan wala na. Kaya bitaw si Kyle, kung ang Kyle, imuhang lifestyle, dili jud healthy. Hotdog, no, hotdog, kanang mga mga nuggets, yung anak pero may akong ginapalit. No, ako ang position, ingon siya nanay, ayaw sige paliti imong anak-anak. Na kung di na ako palitan ano, upo siya kanon. Di ba halan ko, dili ko siya mahadlok, bi imong lifestyle, dili jud sakto matulog tagdugay kay sa matanan. Way ala. No, sige na ko na siya sendan nga dialysis at the very young age. Ngano nga, grabe ang kanang lifestyle. Wala nang yapon siya. So why ala, di mahadlok. Nga siya. So, pero kita which are nalakagi nato, we have fear. But we always have to consider that God is
bigger than our fear. Amen. But then, mind you, mga batanon, maskin pa og kana ningon mo nga batanon ka ko, di ko mahadlok, ingon na di ko mahadlok mamatay. Kay bata pa man ko. Pwede biya ka mamatay, di ba? Matukan meteryo, pwede biya ka mamatay natin eh. Bas kagmay pa dito. No. So, ano to siya? So, ang fear actually paralyzes our mind. No. Maingon bitaw sila, fear is at the back of their mind. Kana bitaw na ako ato sa maranting nga mahapon. Nagpakuyog ko sa kong teacher ano man kung mahadlok ko kay ning mag-drive ko gabi basit na ibabayi dira sa akong kanang mirror. No, weird kay sa katanan. Isa ko sa talawan. Okay, so always remember that our God is bigger than our fear. So next slide with. So again, we are reminded that David was not confused when he said that the Lord is my light and my salvation. Boom. So why should I be afraid? Then sa John 8:12, ingon siya dira, ingon si Lord, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in the darkness, but have light of life. So wala tay siguro ang kana bitong kung every time that you are going to submit I remember ni si Kuan si Jaira mahadlok daw siya mo kanta kay basin sa wayon siya no katong during mahadlok siya mo lead kay basin sa wayon siya, but thanks God because he was able to conquer his fear. Amen. Next slide. Okay, so in Psalms 56:3 po, daghan kay ako ni-support nga verse tungod kay talawan man ko, tigipahitan din ako verse akong kagalingon. When I am afraid, I will put my trust in you. So at times, we feel na dili na jud nato kaya. No, I'm always kanang sana. I'm always grateful with the young people because you know what? Some of daghan sa mga kabatanunan ron na we always hear na nag-suicide, na nagbubog-bubog, nag-inom-inom, wala na maayo o gipilang gipadulngan because when every time na mahadlok sila, dagan man sila kung asa sila comforted, either to their friends, either to their, pwede mainom sila, pwede sila magto sa barkada. But praise God because you are here. Amen. Amen. Okay, next. Okay, so there po another verse na support sa to ang mga kadlok. For God has not given us the spirit of fear, but the power of love and of sound mind. Ganina lang while I'm driving, so nag-ana-ana may akong isa na ko ka nang sakay nga amo ang kauban. Ingon siya na hadlok daw siya sa iyang anak ng graduating na basin dili niya kaya magpa-eskwela o college kay dagko kay siya utang. So those are the what if sa tong kinabuhi. What if actually are considered fear? What if ang akong gitun-an dili may mugawas? What if ang akong gipanguyaban dili ko sugton? What if magbulag mi sa kuang uyab? What if pag mukanta ko sa wayon ko? Daghan nga what if na why not turn our what if into even if? Even if ano siya? Isa nga even if gamay ra kayo lugar at time akong gi-study kagabi, but I believe ingon sa James 1:4 if you lack wisdom ask it from God. So I believe hatagan jud ko wisdom sa Ginoo nga maka-answer jud ko kay mabi ako absent inyong eskwela ko no. Even if di considered me kayabag ko or unsa ba ko, but then the Lord is using me, so akong tingog gihatag nako sa Ginoo, I will become pleasurable in the sight of the Lord. So yung ana nga mga even if Brad no graduate hapit na mo graduate si Ligi, even if mag-aeronautical si Ligi, kaya jud kayo kahatagan jud sa Ginoo no. Uwi gani naglisod mi sa kuan sa architect to wi og nag-education na jud to wi kaya ra jud kayo. Sige lang, even if nag-architect pa ka, the Lord will supply. Amen. Amen. So next, okay, prayer turns fear into faith. Now, kanus if we anchor our
if we anchor our faith in God's character, unsa day characters Ginoo na dapat naka-anchor ka. Next sa na slide we, nako illustration dira. Kung unsa ang anchor, ila tag-angkla no. So ang barko kanang pantalan sa usamis mahal kayo pag dira ka magkuan, para pag dira mag-standby ang barko. So pag panahon na bagyo, dili sila makakuan, makalawig. Dili sa tugutan sa Coast Guard, nakaangkla ra na sila. Dili po sila sa pantalan kay pabayron man sila. So nakaangkla ra na sila. So when storm comes, dili jud na mo padpad, di jud na maabot og tambok ang barko, di jud na maabot og kulambugan, di maabot og giligan. Diha ra jud siya tungod kay naka-anchor na siya. Now ingon anang attitude ang gusto sa Ginoo sa ato, that our faith should be anchored in the character of the Lord. Now remember David, kung naka-anchor ang iyahang faith, sumunod dili jud siya mahadlok maskin pa og army pa na ang moduol sa kuha, because ang iyang faith is naka-anchor sa character sa Ginoo. So we are always we always hopeful and we always believe that dili kita pasagdan sa Ginoo. Next slide. So the Bible commands us not to worry. Again, sa Psalms 56:3, when I am afraid, I put my trust in you. Yung ana ra jud siya nga kuan we always desire to put our faith in God. Actually sa pagkakaron, kung ingnon mo nako naa ba kay worry sa pagkakaron, if you ask sa imuhang tapad, unsa imong gikabalak-an karon? No. Kinsay way kabalaka? Lah, grabe wala sa balaka. Ako sa akong ikabalak-an is kaabot baka na akong gas katong Bernes, no. Sa una gamay ra gyud kay ko problema ay kay pwede ra man jud pagpatubil o kuan, o pwede ra man jud magpatubol 100 isa na ka semana. Karon dito so isa na siya sa fear, no. Isa pa sa kanang kuan kanang sana. But then we always have faith that dili jud og dili ta pasagdan sa Ginoo. And then siguro automatically kanang ma-fear na ana siya. But then because our faith is anchored by God, mo process ang atong kuan, atong fear. Pagkataod-taod ana niya, kay kung karon na balaka ka, kung karon na hadlok ka, then dili ka kabalo mo process na there's something wrong with your faith. So it kinahanglan nga i-process nimo, ikaw mismo i-process nimo imuhang so na siya. Again, i-process nimo ang imuhang fear or imuhang worries. Okay. Down to the last. So prayer remind us who is in control. So when fear says, dili na nimo kaya, our prayer says, God can. I remember when Jesus was praying in Gethsemane, Jesus was not an extension of fear. Kabalo ka na kitang when you try to imagine sa kinabuhi sa Ginoo, kabalo siya nga mamatay siya. Kabalo siya nga moagi siya ani nga suffering. Posible nga wala siya nahadlok atong nga time. That is why he prayed at Gethsemane. Grabe nga prayer nga iyang katong ingon siya, let this cup pass over me. No, gihangyo niya ang iyang amahan nga let this cup pass over me. But then, the attitude of the Lord is this, ang iyang fear, i-develop niya to strengthen his faith, to strengthen his prayer. So, yung ana, dahil sa panahon yung mahadlok ta, mas muguot ang atong pag-ampo, mas muguot ang atong pagtuo, and then dili ta biyaan sa Ginoo. Because, take for example, one last na lang siya. I remember, before that, no, I remember, kani si JJ sa una, nibakod siya, nga naghilak, nga nagkurog. Nga naman, she had a nightmare. No, grabe siya, dako-dako nung kayo sa matanan, ang kuan, ang monster nga nagako sa iyaha. Gakurog dyan siya maayo. And then I embrace her, embrace na ko siya. Nawala iyang fear na that. Just dream lang to anak, dili to sa kuan. So, try to imagine, kung dako kay kagkahadlok, and then imagine God wrapping you with His arms. Kana bang, He's more than enough
Mas dako man siya sa imong problema, mas dako man siya. Unahon lang jud nato ang Ginoo. And then try to imagine God's arm wrapping you. And you will be comforted. No? I want you to have to end with this thing. Kani siya kanang mura be real with God, be real with God about your feelings. Kanang kung unsa bitaw imuhang gibati, kana bang prayer nga dulot kay nga sa tanan kan magampo ra ba ta nga lami kay nga pagampo pag naatay problema. Pag wala lang relax lang nga pagampo. But then I want you to have this as your takeaway for tonight. No, and I want you to memorize this verse. No, I hope ato siyang i-memorize also in unsa ganin siya nga verse. When I am afraid, I put my trust in you. Okay, so in Psalms 56:3 mo na siya atong take away karon nagabion that when I am afraid, I put my trust in you. So when fear knocks into your door, let God opens the door. Kung doon na may mga kahadlok, ang budakan sa to ang kinabuhi, remember that we always have to anchor our faith in the Lord. So,